Welcome back mga kabarangay dito po sa ating PSTV Plus platform sa YouTube. Ako po yung kaibigan sa Papuwid ng inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga sandaling ito ay may makakausap po tayo dyan po sa South Island, sa mga magagandang lugar dyan sa South Island. Siya po ay lumaki sa Cavite. Tumulak siya dito nung she was 8 years old at ngayon ay naninirahan dyan po sa may Oamaru sa South Island. Okay, alamin natin ang kwento ni Chris Ann Barrientos. Chris Ann. Hello Good evening, po. Chris Ann. Good evening po. Kumusta? Kumusta Okay ka na? lang po. Okay Okay lang. lang po. Ikaw ay ano to? Year 13, no? You are graduating sa high school? Opo. Oh. Malapit May teachers na. ba kayo Malapit na, oo. May teachers ba kayo kanina o nag-strike kasi sila eh? Nag-strike kami. Ano Strikes nangyari po. sa school mo? Wala kayong klase? Wala po. Ayun. Pero next week ay mag-uumpisa na yung exams or hindi pa? 1 week pa, no? Next week tapos isang linggo pa. Yung Cambridge po nag-start na po ako last week. Pero yung NCEA, mga 2 weeks po. 2 weeks pa? Oh, wow, nagka-Cambridge si Chris Ann. Nice, congratulations. Anong mga paborito mong subjects ngayon sa year 13? Sa ngayon po, nagugustuhan ko yung math class ko, yung calculus, kasi yung teacher ko po, mabait, tsaka magaling magturo. Tsaka, Baka go on, sige. Tsaka? Chemistry po, and biology, maganda din po. Oh, are you planning to go into the sciences, medicine, nursing, or pag ikaw ay graduate ng high school and go to university? Opo, next year po, punta ako sa Otago, mag-study ako ng first year health science. Oh, wow. Otago. Malapit lang yan sa inyo, no? Yung Otago. Opo, 1 hour lang po, 30 minutes. Wala. Pero hindi ka balikan. Mag-i-stay ka sa Dunedin. Opo, dun po ako. Are you excited for that? Lalayo ka sa family? Mamimiss ko po sila, pero babalik ako mga every 3 weeks po or every month. Ayun, siguro mamimiss mo yung luto ni Mami or ano, mga ganun. Opo. Ano. Ilan kayo magkakapatid, Chris Ann? 4 po kami, puro babae. Ay, wow. Ikaw ang panganay, pangalawa, or ano? Panganay po, meron akong twin, si Claire Ann po. May kakambal ka? Opo. Ano, identical yung ano? Opo. Talaga? Naku. Eto, mamaya tatanungin natin si Chris Ann kasi siya ay kandidata para sa Miss Philippines New Zealand 2025. Nagaganapin ngayong weekend dyan po sa Christchurch. Ito po ay bilang bahagi ng Pistang Pilipino, yung parang labor weekend, yung reunion ng mga Pilipinos, no, dito sa Aotearoa, New Zealand. So meron kang kakambal. So pwedeng ikaw yung Sabado, siya yung Linggo, parang ganun. Pwede rin po. Secret lang nga. So, ano din siya? In your same college? Same school kayo? Hindi po. Gusto niya mag-engineering, kaya sa Christchurch po siya mag-aaral. Sa University of Canterbury, parang ganun. Opo. Oh, pero pareho kayo sa high school? Yung same high school kayo? Opo, same high school kami. Oh, okay. Nangyari na ba yung yung parang nag-switch kayo? Teka. Kayo ba ay kasi ako, meron din ako mga kakambal sa mga tinuturuan ko eh. Usually, magkasama sila sa isang, lalo na pag year 9 and 10, no? So, pare-pareho. So, sabay sila. Pero pagdating nila ng year 11 to 13, nagkakahiwalay. May times ba na ganun din ba kayo dyan sa college mo, sa high school mo, nung juniors kayo? Palagi kayong magkasama? O hiniwalay kayo? Nung year 9 at
10, hiniwalay po kaming mga class. Pero start po nung year 11, kami na po nag-choose nung subjects na gusto namin, kaya nagkakasabay kami minsan. Okay. So halos pareho yung mga gusto niyong subjects. Opo. No? Kasi may science, may math, although engineering siya, ikaw ay sciences. No? So pag sinabi mong health science, that's parang leading to medicine, parang ganun, o dentistry. Opo. Ay, gusto mong maging doktora, no? Gusto ko maging surgeon po. Surgeon? Wow! Naku, parang nakikinita ko na itong mga pag-asa ng Aotearoa, New Zealand, itong ating mga kabataan, our youth. Alam mo naman, di ba, kailangan natin ng mga doktor dito, di ba, ng surgeons. Opo. And the University of Otago is a very good school. Although dalawa yan sila, yung University of Auckland tsaka University of Otago ay may College of Medicine. Although alam ko yung parang University of Waikato, parang nagtayo na rin yata. No? What made you decide to go to Otago rather than go to Auckland? Mas malapit po kasi sa Otago para mabalikan ko yung pamilya ko. Okay. So you're close with your parents, no? Diyan sa sa Otago. So dalawa kayo, tapos di pareho kayo. Sino na una pala sa kakambal mo? Sino na una? Ako po. So ikaw talaga si ate, parang gano'n. Ilang minutes ang gap? C-section po, kaya 1 minute lang. Okay, oo. Tapos ilang taon yung sumunod sa inyo? 1 year lang po. Meron ng isa. So kayo you are around 17 siguro or 16. So tapos yung pinakabunso, how old is bunso? Magpo-14 po sa November. So puro halos magkakasing edad kayo lahat, no? Opo. Okay, that's nami-miss mo ba na wala kang kapatid na lalaki, Chris Ann? Or you're so used to? Gusto ko pong matry magkaroon ng kapatid na lalaki. Kasi dati meron kami mga inaalagaan ng mga bata. Kaya gusto ko din magkaroon. Pero I'm happy with my sisters. Yes, oo. Family is important, yung sinabi ni Chris nag-aalaga. Kasi dito po sa New Zealand, hindi pwedeng iwanan ng mga bata pag they're under 12 or 13 years old, no? Hindi pwedeng iwanan. So ang ginagawa is nagbe-babysit ang mga ate o di kaya sa mga kapitbahay, mga ganon. So yun ang ginagawa nila at minsan pa yan, paying gig yan, no? May bayad yan para sa pag-aalaga, no? So eto tayo ngayon, preparation ka na for tomorrow. So bukas ka pa babiyahe papuntang Christchurch, no? Opo, right after my exam, diretso na po. May exam ka. O nga pala, no? Friday, bukas. So pagpunta po sa pagpunta nyo ng your parents sa Christchurch, doon na kayo mag-stay. Hindi na kayo magbalikan pa na hanggang Sunday yung pageant night na yung parang Sunday is the finals night, di ba? Yun yung Opo. So you are okay, go on. Sige. Mag-stay po kami sa motel po kasi sa Saturday doon namin ipapakita yung talent proportion namin, kaya kailangan talaga mag-stay. Oh, yes. Oo, talent. Pwede mo bang sabihin? Hindi, no? Bawal Bawal sabihin kung ano yung talent, di ba? Oo. Di ba, okay lang. Okay lang. Okay lang yan. Teka, yung pageant, no? You're representing Ashburton, no? Although taga Oamaru ka, you're representing Ashburton. Dahil sa Oamaru ay wala pang konti lang ba Pilipino sa Oamaru? Madami po, pero parang hindi pa kami na-introduce sa mga pageant, sa mga gantong. Ayun, oo. Tsaka kasi ang alam ko yung mga pageant kasi usually yung parang may association, no? Yung ba grupo Oamaru Filipino Society, parang ganun. So sila yung parang mag-endorse, mga ganun. So siguro hindi pa kayo masyadong
organizing to that. So ikaw ay representing Ashburton under the group ng UNIFIL, no? United Filipinos of Mid Canterbury, di ba? Parang gano'n. And I met some of the UNIFIL people, si Jenny, si yung mga anak niya, tapos si Ranger, si Star, tsaka si John Torreno, yung mga ganun. So, ikaw ngayon ang inadapt ng Ashburton. Ashburton is a very beautiful place. Pero palagay ko, mas maganda ang Oamaru kasi mas bandang south kayo, no? You're south of Christchurch. And ano kayo, in between Timaru or in between kayo? In between Timaru and Dunedin po. So mas malayo pa pala. Oo. And Oamaru is, nasa ba yan? Sa coastal ba yan o sa mountain? Di po ako sure doon. Okay. Oo. Anong school ka pala? Anong college mo? Anong high school mo? St. Kevin's College po. St. Kevin's, oo. May mga Pilipinong teachers ba dyan sa inyo? Si Nanay Laraga po. So siya lang. Ano tinuturo ni Nanay Laraga? Biology po. Siya yung biology teacher ko. Yun ang isa sa mga paborito mong subjects. Oo, biology, no? At syempre, magagamit mo yan when you go into sa health science, no? So and then all the other subjects, of course. Ano yung extracurricular mo sa school, sa high school? Based on subjects po or mga commitments? Yung mga commitments. Yung mga clubs, yung mga ganun. Ano po? One of the leader po ko sa Caritas. It's helping people po around the world. And pinasa na po namin. Nag-train na po kami ng ibang leaders this year, tapos ipapasa na next year. Part din po ko ng Leo's Club. Which What is the Leo's? Helping the environment po, mostly on the community. Oh, wow. That's very good. Oo. So, yun yung mga extracurricular mo. Ano yung mga hobbies mo? Hobbies ko po? Mahilig po ako sumayaw. Uy, ayun. Yun na yung talent. Hindi. Sayaw. Siyempre, as Filipinos, no, except me, Filipino, pero hindi ako magaling kumanta. Mahilig ako sa music. So, are you also into singing, Chris Ann? Hindi po ako magaling kumanta, pero mahilig po ako makinig ng music. Tsaka, lalo na pag naglalakad ako or nag-hiking, mahilig ako magpatugtog. Okay. So, I suppose napakaganda ng area na yun. Maraming hike. Yung mag-hike ka, no? Do you only walk going to school? Naglalakad ka lang? Hindi po, bus po. May bus. Oo. Kasi kanina, dapat kami, 7:30, sabi ko kay Chris Ann, mga bago mag-7. Sabi ko, pwede pang 7:45 kasi medyo matraffic dito sa Auckland. Sabi ni Chris Ann, pauwi pa lang ako. Nasa bus ka pa lang noon, nung tinext kita. Hindi po, may pinick up lang po sa town, tapos sa town, oo. How far is your house from you? Wag natin pag-usapan yun kasi mahirap yun. So yung school is it a Catholic school? Kasi may sabi mo may Caritas eh. So Catholic siya. St. Kevin's, St. Kevin's po. St. Kevin's. So is it a co-ed or all girls lang? Boys and girls po. Okay. At least, so doon may mga kapatid ka ng mga lalaki, no? At least, yun, you know, kasi kung puro babae, tapos puro babae kayo sa bahay, so at least, that's fine. Oo. So, nung kinuha ka ng Ashburton or sumali ka, paano ba yun? Sila ang lumapit sa'yo, yung Ashburton? Opo, kasi 2 years ago, sumali din po ako sa Miss Unifil. And doon po nila ako. Kaya,
ni-recruit din po kanila para dito. Oo. Parang alala ko, parang inimbita ako ni Jenny noon eh. Sabi niya meron nga yung Miss Unifil. Hindi lang ako nakarating. So 2 years ago, so nasa radar ka nila, so they tapped you and ikaw ngayon ang representing Miss Ash. So hindi ka pala baguhan. So this will be your second yung pagsali. Oo. Opo, this is my second time. Ang ganda ng smile mo, yung parang pwede kang pang commercial ng Hindi ko sinasabing ngipin lang yung maganda sa iyo. Pero yung aura mo is and to think that you came here when you were 8 years old at hindi ka pa umuwi sa Pilipinas, but the way you speak the language, the Filipino language is walang punto, di ba yung parang ni slang, alam niyo Opo. tito na siguro yan kasi sa bahay na Tsaka madami pong mga Pilipino dito, lalo na sa Youth for Christ, meron po kaming organization para sa mga youth na nagsiserve for God. Kaya madami pong okay. Pilipino. Okay. Oo. Sa YFC ka pala, parang yung panganay kong anak na babae, nag-YFC din siya nung nasa sa Hamilton. So may mga activities yan, di ba, yung YFC na ginagawa, no? Oh, that's very good. Very good kasi para hindi lang focus yung academics, so meron ka ring for the community, yung mga ganyan. Yung pageant ba, kasi matagal na ako 2008, 2011 ako na involved sa Miss Philippines New Zealand. Meron ba siyang meron na ba siyang ngayong nag-evolve ba siya into dapat meron kang i-adapt na advocacy or meron kang isusulong na advocacy? Meron bang ganon, Chris Ann? Wala po. Wala po silang nami-mention about advocacy. Parang I think it's mostly about celebrating our heritage. Yes, oo. Our heritage and our culture, Nag-meet na ba kayo? Nakapunta ka na ba sa Christchurch to meet the organizers or sa bukas pa lang kayo mag-meet? Bukas pa lang po. Okay. Oo. At yung I'm sure with all the things that you're doing, may exam, may pageant, may kung ano-ano, and then externals pa dadating. But I'm sure all of that na yan naayos mo na yan So hindi ka na siguro masyadong mape-pressure diyan. Or do you still feel the pressure, Chris Ann? Normal lang naman po ma-feel yung pressure as long as fight. Ayun, oo, talagang go. Ano sabi ng kambal mo? Parang sabi niya, ba't hindi ako pinili? Ba't ikaw pinili, ate? Parang ganun ba sinabi ni kambal? Wala po, support lang siya. Wala siyang hilig siguro sa sa ganito, yung mga pageants, ganun. Hindi siya sumali before. Wala po siyang hilig. Ayun. Pinapatry ko, ini-invite ko siya pumunta minsan, pero ayaw niya. Ayaw niya, oo. Siguro yung mga after itong mga exams nyo, I would like to do a podcast. Kayong dalawa, yung kambal. Gusto kong sige po. Podcast with kayong dalawa, after ng itong mga lahat ng mga exams, mga kung ano-ano na nangyayari. Now, Chris Ann, ano ang message mo sa mga kabataan? Kasi yung iba parang pagdating kasi dito sa New Zealand kasi when you turn 16 years old, pwedeng hindi ka na mag-aaral sa school, di ba? Aalis ka na lang, no? So, but in your case, you stayed. Anong masasabi mo tungkol sa yung mga estudyante, mga kabataan na parang hindi na, okay na ako, hindi ko tapusin yung high school, makakatrabaho ako, or what would be your advice? Kasi nasa nasa year 13 ka na. Ang advice ko po, continue lang po yung school kasi yung parents nagtatrabaho para makapunta sa school at ma-reach yung dreams nila. Kaya advice ko po, fight through it.
kasi madaming doors na magiging open, mga opportunities for their future and for their family's future when they get one day. Kaya yun lang po. Nice, very good. Oo. Meron na bang surgeon sa family nyo, Chris Ann? Meron na bang doktor na nasa Pilipinas or ano? Or ikaw ang kauna-unahang if ever na ano? Parang meron po mga nurse at doctor, mga long distant, mga cousins ng parents ko. Pero in our family, parang ako po yung first. Ikaw yung first, oo. Kasi alam niyo mga kabarangay, nung nag-reach out ako kay Chris Ann, sabi niya, message niya ako, kasi sa messenger lang, sabi niya, sige tito, tatanungin ko muna parents ko kung ano. So humingi siya ng ano, di ba parang at sasabihin mo, uy, may nag-i-invite sa akin o ano, baka naman scammer yan o kung ano na. So you ask, so that it goes to show that you are really close with your parents, no? Siyempre, dalawa parents mo, dad and mom, sino yung pinaka-close mo? Sino yung pinaka talagang kasangga mo? Parang gano'n. Siguro po, as a girl, mas nakakausap ko yung mama ko mostly about mga secret, mga ganun po. Secret. Kaya siguro si mama po siguro. Pero tay-tay din po. Stricto ba si dad? Is your father strict or very supportive siya sa mga ganitong ginagawa mo? Very, very supportive po. Siya yung dating nagdadrive sa akin sa Ashburton pag may mga practices. Oh, okay. Oo. That's good, ano? I really upload yung mga kababayan natin, no? We left the comforts of our home of the Philippines to come to New Zealand and create a new life for our families, no? I'm sure that is also the same case as in your instance, no? Lahat kayo ay nandito na, lahat nag-aaral, good health, at yeah. Teka, tanungin kita, malakas ba hangin dyan? Kasi ang lakas ng hangin dito eh. Malakas ba? Sobrang lakas po. Yung mga upuan nagliliparan. Oy, wow, oo. Kaya nga narinig ko yung strike ng mga teachers sa Christchurch, parang inano yata parang inibang araw eh. Tsaka isa pang tanong pala, Chris Ann, di ba yung Southern Lights, di ba yung Aurora Australis, di ba yung kita ba yan dyan sa bandang lugar nyo? Hindi po dito, pero kita po sa mga coast area. Kalimutan ko yung pangalan. Hindi po po. Oh, hindi wow. po. Yun ang isa sa mga pangarap ko na last winter, my wife and I, we were in Queenstown, no? Umabot kami hanggang Cromwell, Wanaka, yung mga ganun. And I have some friends na nasa Cromwell, tsaka sa area na yan. So we're planning to come back and stay a bit longer, iikot-ikot dyan sa lugar na yan. So you're saying maraming Filipinos, mostly our kababayans, ang work nila sa farm, tama ba yon? Tama ba ako? Is that what your dad is doing also and your mom? Sa farm din sila? Nag-stay sila dito. Opo. Oh, wow. Oh, that's good. Kasi may ilan na rin akong nakakakilala na mag-asawa, they work in the dairy farm, no? Isa dyan yung pinaka-presidente, si Kat Asuncion, no? She is one of the community leaders at pareho sila mag-asawa ay dairy farmers, no? So your parents dairy farmers sila o yung ano ba yun, yung nagpapataba ng baka or gatas talaga yun sa kanila? Gatas po talaga sila. Dairy farm po. Since day one. So maaga gising na sila na mga ilang cows, may idea ka ilang cows ang inaalagaan nila? Parang over 1,000 na po. Over 1,000 na, wow. Kasi 2 farms po yung hawak nila ngayon. Dalawa? Oh. Opo. Wow. Oo.
ikaw ba ay tumutulong ka ba or masyadong nakafocus ka sa school so hindi ka nakakatulong sa farm? Na-try ko po mga 2 years ago, Mm. yung 5 AM na shift. Pero sobrang mahirap po. Tsaka, finocus ko talaga yung sarili ko sa pag-aaral this year kasi last year na po. Oo. Tama naman yun. And I can just imagine pagising mo ng 3:00, 4:00, ang lamig siguro dyan sa inyo, no? Sa super na lalo na pag winter, mga ganun, Chris Ann, I hope I will see you in the future, no? Mamimit kita and also let's schedule yung interview ng kayong dalawang kambal na Sige po. parang dito kwentuhan lang tayo and then because my focus really is to highlight kung ano yung buhay natin dito sa Aotearoa, New Zealand. And as much as possible, I really want yung credible, unique na mga guests ko sa podcast, no? And I owe it to my 29,000 subscribers na bigyan ko naman ng magandang kalidad yung to. So, thank you so much, no? Alam ko, merong magdi-discover sa'yo. Yung aura mo parang pwede kang pang commercial yung smile, yung ganon, yung Thank you po. So good luck Chris Ann, and I'm sure you will do the best that you can, and in the near future siguro baka magkita tayo sa Dunedin because I have several projects lined up for next year sa Dunedin. So baka magkita-kita tayo dyan. So maraming salamat. Any last message, shout out or something na sa mga kaibigan or anong last words or message ni Chris Ann Barrientos? First of all, gusto ko po mag-thank you for giving me this opportunity na mag-show sa podcast niyo po. And gusto ko din po mag-tell ng last message about the students that leaves school at age 16. Just keep working hard, keep pushing kasi in the end, madaming ma-open para sa'yo. And just think about your future and how you want to live your life. And yun lang po. Thank you po ulit. Thank you so much, Chris Ann Barrientos. At nais ko rin magpasalamat sa ating mga tagapanood, tagapakinig, dahil pinayagan nyo kami ni Chris Ann pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso, sa mga panahon na ito para sa ating PSTV Plus podcast channel. Maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for now. Goodbye pa.